Ito ay prickly pears or cactus fruit. Matamis at maraming benefits. Pero mag-ingat kayo nito. Huwag niyo hawakan ng balat. Para hindi po kayo matusok nito, gumamit po kayo ng pang-ipit, ihawan or kahit ano, basta pang-ipit lang dito. Kasi yung gloves na nasubukan kong gamitin ay tagos pa rin. Sobrang kati nito, kaya ingat kayo nito guys. Ang sarap kainin nito, matamis, kaputi ang kulay. Gusto ko pa naman kulay nito. Nakakatakam, di ba? Kailangan lang dito ay magtiyaga. Kapag yung kasabihan nga, may tiyaga, may nilalaga. Kaya ito na, natapos ko na siya. Marami po itong benefits. At sa ngayon, kukuha po tayo ng isang mangga at isang roman or pomegranate. Ito po ay nugasan na ito. Tapos, hiwain natin. At katamtaman lang, hiwain natin ng pa-cubes. Hindi rin malalaki at hindi rin maliliit. Tingnan nyo guys. Pa-cubes po siya. At atin na siya kayo rin sa pamamagitan ng kutsara. At ito naman yung roman or pomegranate. Ko na siya, hinihimay-himay. Tatanggalin lang natin siya sa balat. At natapos ko na. So, ang gagawin natin dito sa cactus fruit ay salain muna natin yon. Bago salain, i-mash muna natin to kasi kailangan po malis ang buto nito. Mag-ready lang po tayo ng mga sangkap. Bali yun ang isasabaw natin sa pagdurog ng cactus fruit. Ay ito na, mayroon na siyang evaporate milk and fresh milk. Maglagay tayo ng custard powder 2 tablespoon. At ito ay ating halo-haloin hanggang sa matunaw or ma-dissolve ang lahat ng mga sangkap. Nag-add ako ng fresh milk, mga half glasses. At tunawin natin ito ng mabuti, halo-haloin. Katapos, ito ay atin isa lang sa apoy. Salain muna natin ulit to para maganda naman ang texture nito. Para bang tinatawag na siya na ice cream bar. At ito po ay nag-add ako ng 4 na kutsarang powdered milk at half teaspoon na vanilla powder. Pwede po kayo gumamit ng iced vanilla para lang po ito ay mabango. At ito na nga po, nag-add po ako ng half glasses na boiled water. Halo-haloin natin ito mabuti hanggang sa matunaw. At naglagay na pala ako ng half glass na sugar and ito po, vanilla powder. Pabango po ito. Pabango lang. Tapos, atin na po siya isala uli at i-combine natin hanggang sa ma-dissolve ang lahat ng mga sangkap. Katapos po, ito na siya. Sasalang natin siya sa medium heat habang medyo malamig po ang ating texture. Ay kailangan po natin to habang nakasalang, habang unti-unti uminit, ay sabayan po natin ng halo-halo hanggang sa maglapot ito. Pabulain at hanggang sa malapot, at ito po ay hanguin natin at palalamigin muna natin to.
habang papalamig natin to ay iset aside muna ito. Habang nakatabi yon ay mag-prepare muna tayo dito. Salangsan natin yung mga mixed fruit, gaya nito, pomegranate, salangsan natin at sunod, mangga, bago natin ilagay ang texture na yon na medyo malamig na. Kailangan po malamig muna bago nyo ilagay dito para hindi mo magtubig-tubig. Ayan na po siya, naka-ready na. Buhos natin yung pinapalamig natin na krema. Dahan-dahan lang po para hindi po lumutang ang ating mangga at ang pomegranate. Tapos po sa ibabaw nito, lagyan natin uli ng roman and pomegranate. Roman po is a pomegranate. Roman po kasi tawag dito sa Saudi. Kaya, ayan na po. Sprinkle lang natin yung roman. Para maganda naman po tingnan. Katapos po nito ay atin muna ilagay sa refrigerator mga 1 hour, 2 hours. Pwede na siya kainin. Pwede po kayo gumamit ng, kung gusto niyo pong masarap, ay gumamit po kayo ng all-purpose cream, milk, evaporated, and condensada milk. Ayan na po. Ganda ng kulay. At ilalagay natin sa refrigerator at mag-antay tayo ng 2 or 3 hours. Yaran! Waiting tayo. At ito na nga po, after 3 hours, ang pang-dessert natin, my homemade mixed fruit custard powder. Kung gusto po ninyong mas masarap, ito lang po ang gamitin yung sangkap. Gaya nito ng all-purpose cream, evaporated milk, and condensed milk. Thank you. Bye-bye.